Wag po, wag po. Maawa na po kayo sa akin. Wala kang karapatang sumuway. Indio ka lang. Makinig kayong lahat. Ganito ang ginagawa sa mga Indio na walang galang. Patawad po. Hindi ko po sinasadya. Kulit ka. Hanggang kailan? Hanggang kailan titiis ang bayan sa pangapi? Hanggang kailan mananatiling bulag ang mga nakakita? At mananatiling tahimik ang mga may tinig? Kung ang takot ang pipigil sa atin, wala nang maglalakas loob magsabi ng katotohanan. At kung kasalanan ng magsulat, tatanggapin ko ang buong puso ang kaparusahan. Sapagkat ang bayan ay nararapat marinig. Ito ay na-aresto dahil sa kasong rebelyon at pag-uudyok laban sa mga Espanya. Sa pagbibintang na iyon, ako'y kanilang pinakulong. Ngunit, hindi ito ang naging dahilan para mawalan ako ng pag-asa. Ginamit ko ang panahon na iyon para sa patuloy na pagsulat tungkol sa kasamaan ng gobyerno at pagsasamantala nila sa aking mga kababayan at sa aming bansa, ang Pilipinas. Ayon dito sa sulat, si Sir Rizal ang paunahin nagpasimula ng rebelyon ito at narapat lamang na pag-isahan ang parusang itinakda ng Penal Code. Dahil dito, ang kriminal na rebelyon ay dapat parusahan ng kamatayan. Alam nila ang aking panindigan tungkol sa rebelyon. Hindi ko kailanman susuportahan ang pagkanira at walang saysay na layunin. Ang tanging hangad ko lamang para sa ating bayan ay kalayaan. Ngunit, para makamit ito, hindi sa pamamagitan ng revolusyon, kung hindi sa pamamagitan ng edukasyon. Pepe, bakit kailangan umabot pa sa ganito? Dahil may mga bagay na di dapat pinapatayin nila. Pero hindi mo ba kayang piliin na sarili mo? Mahal kong musipin. May napili na ako. Napili ko na ang bayan. Consumatum est! Di naman kami nagkukulang.